manatiling nagniningas hanggang wakas. Patay sa mensahe ng Iglesia sa Tiatira, pahayag 2:18-29. Mga kapatid, ang nagsasalita ay si Jesus Christ, ang may matang parang apoy. Ibig sabihin, nakikita niya ang lahat. Nakikita niya ang pagod mo. Nakikita niya ang paglilikod mong walang kapalit. Nakikita niya mga luha mong walang nakakaalam. At sinasabi niya, alam ko ang iyong mga gawa. Hindi sayang ang kabutihan. Hindi nasasayang ang katapatan. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang pagtitiis, pero may paalala. Minsan, habang patuloy tayong gumagawa ng mabuti, may mga bagay na unti-unti nating pinapayagan. Maliit na kompromiso, tahimik na kasalanan, maling impluensya. Hindi agad napapansin pero unti-unti itong nagpapahina sa apoy ng pananampalataya. Ang mensahe ng Panginoon ay malinaw. Huwag mong hayaang mamatay ang apoy dahil sa kompromiso. Kung may dapat talikuran, talikuran. Kung may dapat pagsisihan, pagsisihan. Kung may dapat bitawan, bitawan. Dahil ang Diyos ay hindi lang Diyos ng pag-ibig, siya rin ay Diyos ng katotohanan. Ngunit naritong napakagandang pangako sa mga nanatiling tapat hanggang wakas. May gantimpala, may tagumpay, may bituin sa umaga. Ang bagong pag-asa, bagong liwanag, bagong simula. Mga kapatid, maaaring mahirap ngayon, maaaring may tukso, maaaring may pagsubok, pero huwag kang bibitiw. Panghawakan mo ang mayroon ka, ang pananampalataya mo, ang unang pag-ibig mo sa Diyos, ang apoy sa puso mo. Dahil ang nagtatagumpay ay hindi yung walang laban, kundi yung hindi sumusuko. Manatiling tapat na nagniningas, manatiling tapat, manatiling nakatingin kay Kristo at balang araw, maririnig mo ang kanyang tinig. Magaling, mabuti at tapat tong lingkod. Amen.